binibida nila na tayo raw Pilipinas ay Taylor Swift ready by 2028. Taylor Swift ready. Gagawa ng malaking stadium na kayang i-host si Taylor Swift sakaling siya'y mag-isip na bumisita sa ating bansa. This is a misplaced public investment. While you may be aspiring to be Taylor Swift ready, you never aspire to be flood-free ready. Taylor Swift ready. For one night, two nights, sabihin mo ng 7 gabi na konsyerto, masaya ang Pilipino, may turista, domestic and foreign tourists. Pag alis niya, white elephant na yung stadium na yan. Magagamit lang yan, evacuation center sa panahon ng kalamidad. And yet, patuloy pa rin tayo binabaha every time bisitahin tayo ng malakas na ulan o nihabagat. Never mind di bagyo. Sigurado yan. Pag may bagyong malakas, sabi nga nila, automatic yan, babahain tayong lahat. Look at their priority. Pangarap nila maging Taylor Swift ready ang Pilipinas by 2028, pero hindi nila pinangarap na maging flood-free at least ang Kalakhang Maynila o malaking bahagi ng mga binabahang lugar by 2028. And yet, they spent already 500 billion pesos in 2 years alone for flood control projects na hindi naman nila maituro at ma-identify kung nasa saan. Yan ang hinihingi natin ng pananagutan, yan ang hinihingi natin ng accountability. Our national debt has risen to 15.69 trillion pesos end of June 2024 or end of July 2024. When we assumed office in Malacanang, I was still part of this administration during its formative phase. Nasa 12-point-something trillion pesos ang ating national debt, ang utang ng national government. Ngayon, 2 years into office, ang utang na ng national government ay 15.69 trillion as of end July 2024. 2 taon pa lamang, halos 4 trillion pesos na ang inuutang ng gobyerno ito. Saan napupunta ang pera ng mamamayang Pilipino? Hindi po ninyo pwedeng palagpasin ito dahil tayo rin ho ang nagbabayad nito. Just in case you do not know, we pay our debts, both foreign and domestically sourced debts, through our taxes. And what is frightening now is sometime in August, no less than the chief executive of the land admitted that he himself is frightened because the debt to GDP ratio is 63%. Ano po ang significance nun? According to the acceptable global standard, dapat ang threshold is 60% lang ang sovereign debt ng isang developing country like the Philippines. Our situation, our sovereign debt is 3% elevated from the accepted global standard for the sovereign debt of a developing country. Pag ito ay patuloy na tumaas, we will suffer and experience downgrading ng ating credit rating. Pag bumabaho yung ating credit rating, tataas po yung cost of borrowing. And so on and so forth. Magde-devalue ang piso, lalong lilit ang halaga nito. At parang magdadaos-daos na po ang pagiging problema natin sa pananalapi at ganun din sa inflation. So makikita natin dito, ang problema patuloy pa rin. Corruption and inflation. Mali yung public investments na ginagawa ng pamahalaan.
For 2025, kung kayo po'y nagulantang na 5.7 trillion pesos ang budget natin for 2024, kalahati po dito, by the way, is utang. Inutang din natin, foreign source or domestically sourced loan. Just the same, isa lang ang ibig sabihin ng utang po yun. Babayaran din po natin yun. For 2025, ang proposed budget ng gobyerno ay 6.3 trillion pesos. 6.3 trillion pesos. And immediately, sinabi na 500 billion pesos dito higit kumulang ay isinantabi na para na naman sa ayuda. Para na naman sa ayuda na hindi mo rin mismo ma-audit. Pinag-uusapan ng mainit ang audit diyan sa Kongreso. Paano mo i-audit yung 500 billion pesos? Eh nagre-reklamo nga yung mga recipient. When they stand to receive 5,000 or 3,000, ang natatanggap na lang nila kalahati. Binibiyak pa. Merong pang tompats, merong pang kahati. Mahirap na nga ang recipient ng ayuda, ginagawa mo pang miserable. Mahirap na nga yung recipient ng ayuda, tinatanggalan pa nila ng dignidad. Iyan ang bagong Pilipinas. It is important that I raise these matters to you because we always hear this government talk about economic growth. Let's stop fooling ourselves. Let's stop fooling our people. It is a fundamental principle in economics. When you talk about economic growth, you must outpace your debt. Hindi pwedeng mas malaki ang iyong pag-uutang kesa sa iyong economic growth. You have to outpace and you have to outgrow your debt. But as of now, mas malaki yung ating inuutang kesa dito sa ating tax collection. There are ways na makapag-likom at makapag-raise ng panibagong pondo, and that is through the introduction of new tax scheme. Ayaw naman nila. Bakit? Going into an election year, that is very unpopular. Maaari mo rin itaas ang existing taxes na pinaiiral ng gobyerno. Hindi rin nila gagawin yan. Why? Because that is also very, very unpopular leading into an election year. So anong gagawin nila? Meron bang viable economic activity ang bansa? Wala rin. Bakit? Dahil na rin yung gobyerno mismo ang nagsasabi na tayo ay malapit na sa bingit ng digmaan laban sa China. Sinong matinong foreign investor, sinong matinong mga ngalakal ang magdadala ng kanyang hard-earned money sa isang bansang katulad ng Pilipinas na nasa bingit na ng digmaan laban sa kanyang superpower na kapitbahay na ang pangalan ay China. Now, since hindi sila handa at ayaw nila na magtaas ng mga buwis o dili kaya ay to introduce new taxes and there is an absence of economic viable activity, what do? We rely on our mga bagong bayani, yung OFW. Were it not for their remittance last year, $33.49 billion ang kanilang remittance. This was for last year. Hopefully, mas malaki ang iambag nila ngayong taon. Nag-iikot kami kasama si Attorney Trixie sa iba't ibang bansa. Hinaharap natin yung ating mga Filipino community, both yung migrants doon, yung mga workers natin doon. Sila mismo nagsasabi, paano ho kaya kung hindi na lang kami magpadala ng pera? Unang-una, kawawa yung mga kamag-anak ninyo. Pangalawa, kung gusto lang nating magprotesta, we can encourage them. Pero ultimately, ang tatamaan ng ating ekonomiya. If they stop spending
here in the country through remittances sa kanilang mga kamag-anak, yung mga pinag-aaral, yung mga utang na binabayaran, tatamaan ang buong ekonomiya, tatamaan ang lahat ng mga Pilipino.